ipinagpalit sa mas bata. Itinapon na parang basurang walang halaga matapos pagsilbihan ng 10 taon. Habang nagkakasiyahan sila sa loob ng mansyon, si Isabel at ang kanyang anak na si Luna ay magkayakap sa gitna ng malakas na ulan. Inihagis ni Rafael ang kaunting pera sa kanyang mukha. Yan ang bayad sa'yo. Ngunit isang mamahaling sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at bumaba si attorney. Malen Reyes. Mula sa putik, dahan-dahang tumayo si Isabel, pinunasan ng luha at sinabing, "Hindi pa tayo tapos. Paano niya babawiin ang lahat? Kailan mo ba hihiwalayan ang baog na yan? Si Camille na ang ipakilala mo sa mga business partners. Rafael? Mas may class, mas may utak." Ang boses ni Doña Leticia, matalas at walang pakundangan, ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa abalang katahimikan ng kusina. Napatigil ang aking kamay na naghahalo ng kare-kare, ang paboritong ulam niya. 10 taon. Ito ang araw ng aming ika-10 anibersaryo at ang niluluto ko ay para dapat sa isang selebrasyon. Ang bango ng nilaga at ng bagoong na aking ginisa ay tila naging mapait na amoy sa aking pangamoy. Binitawan ko ang sandok. Gumawa ito ng isang metalikong tunog na bumasag sa katahimikan. Isang tunog na mas malakas pa sa tibok ng sarili kong puso na biglang kumabog ng napakabilis. Ang mga tuhod ko ay tila nanlambot at kinailangan kong kumapit sa pader para hindi matumba. Sa likod ng saradong pinto ng kanyang opisina, naroon ang aking asawa, ang aking biyenan, at ang katotohanang matagal ko nang kinakatakutan pero pilit na iwinawaksi. "Ma, not now. Anniversary namin." Narinig kong sagot ni Rafael. Ang boses niya ay mahina at walang paninindigan. "Anniversary?" Isang mapanguyam na tawa ang narinig ko mula kay Doña Leticia. "Anong isa-celebrate niyo? Ang 10 taon na pagtitiis mo sa isang babaeng ni isang anak na lalaki ay hindi maibigay sa'yo? Ang 10 taon na pagpapanggap na masaya ka sa kanya? Rafael, gumising ka. Ang kumpanya ay lumalago. Kailangan mo ng isang asawa na maipagmamalaki mo, hindi isang palamuti na tagatimpla lang ng kape." Bawat salita ay isang suntok sa aking sikmura. Ang mga kamay na dati magaling sa accounting, ang mga kamay na nag-ayos ng gusot-gusot nilang libro ng pananalapi noong malapit na silang malugi. Ang mga kamay na nag-alaga kay Doña Leticia noong siya'y may sakit. Ngayon ay mga kamay na lang ng isang babaeng baog at palamuti. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong lunukin ang bara sa aking lalamunan. Kailangan kong maging matatag. Hindi para sa akin, kundi para kay Luna, ang 8 taong gulang na anghel ko. Ang tanging yaman na mayroon ako. 10 taon ng pagtitiis at sakripisyo. Para lang ba itapon na parang basahan? Pinilit kong ayusin ang aking sarili. Pinunasan ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa aking mata. Lumabas ako ng kusina na may pilit na ngiti. Dala-dala ang pag-asang baka sa hapagkainan, sa harap ng aming anak, ay magbago ang lahat. Ngunit ang hapagkainan ay hindi para sa isang celebration. Ito ay isang execution chamber at ako ang nakatakdang bitayin. Nakatayo sa gitna ng mahabang lamesa si Doña Leticia. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang buong pamilya de Leon ay naroon. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin na may halong awa at panunuya. Si Rafael ay nakayuko, hindi magawang salubungin ang aking tingin. At sa tabi niya, sa upuang dapat ay para sa akin, ay nakaupo si Camille Soriano. Nakangiti siya, isang matamis ngunit makamandag na ngiti. At sa kanyang leeg, nakasabit ang kwintas na perlas, ang regalong nakita kong binili ni Rafael, ang regalong inakala kong para sa akin. "Isabel," simula ni Doña Leticia, ang boses niya ay malamig at formal. "I believe this is self-explanatory." Inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang isang folder. Annulment papers, na tahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang pag-iyak ni Luna na nakakapit sa aking palda. Ang mga salita sa dokumento ay lumabo sa aking paningin. Ang isip ko ay bumalik sa lahat ng mga gabing sinamahan ko si Rafael na magpuyat. Sa lahat ng pagkakataong isinantabi ko ang sarili kong pangarap para sa kanila. Pirmahan mo na yan, utos ni Doña Leticia. Wala ka namang dinalang yaman dito, kaya wala ka ring aalisin. The prenup was very clear. At bilang pampalubag loob, hindi ka na namin sisingilin sa 10 taon mong pakikitira at pagkain dito. Isang alon ng tawanan ang sumunod, isang nakakabinging koro ng pang-iinsulto. Mommy, let's go home! Humihikbing bulong ni Luna, hinihila ang aking damit. Ang kanyang munting boses ang gumising sa akin mula sa pagkakatulala. Tumingin ako sa paligid, sa mga mukha ng mga taong tinuring kong pamilya. Walang awa, walang pagkilala, walang utang na loob. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Luna. Tinalikuran ko ang lamesa at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Sigaw ni Rafael. Sa wakas ay nagkaroon ng boses. Uuwi na kami. Sagot ko. Hindi lumilingon. Hoy! Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo pinipirmahan yan. Sigaw ni Doña Leticia. Sinugod niya ako at marahas na hinawakan ang aking braso. Itinulak niya ako nang malakas palabas ng pinto sa gitna ng nagsisimulang pag-ambon. Natumba ako sa mamasa-masang lupa kasama ang aking anak. Pulutin ninyo ang mga basura ninyo at lumayas. Sigaw niya at isang maleta na may lamang ilang lumakong damit ang inihagis niya sa aming harapan. Hindi ka na Monteverde at lalong hindi ka De Leon. Isa kang kahihiyan. Ang pinto ng mansyon ay isinara ng malakas. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Sa loob, narinig ko ang palakpakan at ang muling pagpapatuloy ng tawanan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Niyakap ko ng mahigpit si Luna na nanginginig sa takot at lamig. Nakatayo kami sa gitna ng dilim basang-basa habang tinitingnan ang mga ilaw ng mansyon kung saan nagkakasiyahan ang mga taong sumira sa aking buhay. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang lungkot. Ang tanging naramdaman ko ay isang nagyeyelong determinasyon. Sa aking isip, habang ang bawat patak ng ulan ay tila bumubulong ng paghihiganti, isang pangalan lang ang paulit-ulit kong binigkas, Attorney Malen Reyes. Ang biyahe pauwi sa Batangas ay isang mahabang panaginip na puno ng pagod at pighati. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus, tila lalo akong inilalayo sa buhay na 10 taon kong binuo at inilalapit sa isang nakaraang matagal ko nang tinalikuran. Si Luna ay mahimbing na natutulog sa aking kandungan. Ang kanyang paghinga ay ang tanging musika sa gitna ng ingay ng makina at ng sarili kong magulong isipan. Pagbaba namin sa terminal, amoy lupa at probinsya ang sumalubong sa amin. Madilim na nang marating namin ang luma naming bahay. Ang bahay kung saan ako lumaki, kung saan binuo ng aking mga magulang ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang bahay na yon ay isang malungkot na anino na lamang. Nang itulak ko ang pinto, isang alatiit na tila daing ang sumalubong sa amin. Walang kuryente. Ang amoy ng alikabok at amag ay kumapit sa hangin at sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maruruming bintana. Nakita ko ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok at ang makapal na alikabok na bumabalot sa iilang na iwang kasangkapan. Ito ang magiging bago naming mundo. Ang langit na ipinangako sa akin sa mansyon ng mga De Leon ay naging impyerno sa isang iglap. At itong abandonadong lugar ang tanging kanlungan namin. Kinagabihan, nilagnat si Luna. Nanginginig ang kanyang munting katawan sa ilalim ng manipis na kumot na aming dala. Sa bawat ubo niya, tila isang karayom ang tumutusok sa aking puso. Desperasyon. Iyon ang salitang bumalot sa aking buong pagkatao. Kinuha ko ang aking pitaka
at binilang ang kakarampot na perang laman nito. Ang perang inihagis sa akin ni Rafael. Kulang pa para sa gamot, kulang pa para sa disenteng pagkain. Sa gitna ng aking pag-aalala, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isip. Isang lumang baul na gawa sa nara. Ang huling bili ng aking ama bago siya pumanaw. Anak, kapag dumating ang araw na pakiramdam mo ay wala ka ng matatakbuhan, buksan mo ito. Hindi ito yaman, pero ito ang iyong kalasag. Nahanap ko ang baul sa ilalim ng aming lumang kama. Mabigat ito at puno ng alaala. Nang buksan ko ito, ang amoy ng lumang papel ang sumingaw. Sa loob, walang alahas, walang pera. Ang laman nito ay isang makapal na folder na may lamang mga dokumento. Sa ibabaw nito, nakasulat ang mga salitang Irrevocable Trust Fund. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang luma kong telepono. May isang numero lang akong naisip tawagan. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at propesyonal. Malen, si Isabel to. Sabi ko, ang boses ko ay basag at puno ng hikbi. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay ang kanyang sagot. Isa, nasaan ka, anong nangyari? Sa boses na pautal-utal, ikinuwento ko ang lahat. Ang 10 taon, ang anibersaryo, ang panlalait, ang pagtataboy. Nakinig siya ng walang pagputol. Nang matapos ako, ang tanging sinabi niya ay, Isa, huminga ka. Nasaan si Luna? Kasama ko. Nilalagnat siya. Sige, may ipapadala akong tulong dyan ngayon din. Pero makinig ka sa akin, Isabel. Ang boses ni Malen ay biglang naging seryoso at may bigat. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang. Huwag kang makikipag-usap sa kanila. Ang tanging gagawin mo ngayong gabi ay ito. Basahin mo ang bawat letra, bawat salita sa dokumentong hawak mo. Intindihin mo, that is your declaration of war. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. May kakampi ako, hindi ako nag-iisa. Tiningnan ko ang natitirang pera sa aking palad. Pagkatapos ay ang aking kamay, kung saan naroon pa rin ang isang simpleng singsing na ginto. Ang wedding ring ko. 10 taon itong naging simbolo ng aming pag-iibigan. Ngayon, simbolo na lang ito ng isang kasinungalingan. Dahan-dahan ko itong hinubad. Kinabukasan, sa isang sanglaan, ipinagpalit ko ang 10 taon ng aking buhay para sa ilang pirasong papel na pera. Sapat na para sa gamot at mainit na sopas para kay Luna. Nang gabing iyon, sa liwanag ng kandila, habang mahimbing nang natutulog ang aking anak, sinimulan kong basahin ang mga dokumento mula sa baul ni Itay. Ang mga legal na termino ay komplikado, ngunit pilit kong inunawa. At doon sa isa sa mga pahina, napatigil ang aking paghinga. May isang pangungusap, isang kondisyon na nakasulat sa maliit na letra. This trust can only be activated under a state of extreme marital distress, legally defined as, but not limited to, abandonment, adultery, or proven physical and emotional abuse. Nanlaki ang aking mga mata. Humigpit ang hawak ko sa papel. Ang mga patak ng luha na pumatak sa dokumento ay hindi na luha ng pighati. Ang mga iyon ay luha ng isang babaeng ngayon lang nalaman na sa buong panahong siya'y nakikipaglaban ng walang sandata. May isang espadang matagal nang naghihintay na kanyang gamitin. Nagkita kami ni Malen sa isang maliit na karinderya malapit sa bus terminal. Ang amoy ng mainit na sabaw at adobong kumukulo ay salungat sa malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya ang Malen na kilala ko noong kolehiyo, ang masayahin at palatawang si Malen. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang mandirigma, hinubog ng sarili niyang mga laban sa korte. Okay, Isa, first things first, sabi niya habang inilalapag ang kanyang briefcase sa tabi ng upuan. Sa isang giyera,
Hindi ka pwedeng sumugod ng dalalang ay galit. Anger makes you reckless. We need ammunition. We need a strategy. May pag-aalinlangan sa aking puso. Malen, paano tayo lalaban? Pera laban sa atin. Koneksyon laban sa atin. Nasa kanila ang lahat. Mali ka, mariin niyang sabi. At tinitigan ako ng diretso sa mata. Nasa iyo ang pinakamalakas na sandata, Isa. Nasa iyo ang katotohanan. At nasa iyo ang isang bagay na wala sila, ang kaalaman sa kanilang kahinaan. Inilabas ko mula sa aking bag ang ilang luma at medyo naninilaw na mga ledger at isang sobre na puno ng mga resibo. Ito ang mga kopya na palihim kong itinabi sa loob ng 10 taon. Bawat transaksyon, bawat utang, bawat questionableng paglabas ng pera sa De Leon Construction. Bawat numero na nakasulat doon ay katumbas ng isang gabing puyat, ng isang tasang kape, ng isang pangarap na isinantabi ko para sa kanila. Habang tinitingnan ni Malen ang mga papel, ang kanyang mga kilay ay unti-unting nagsalubong. Ito ang bomba. Isa. Forgery, undeclared income, dummy accounts. Rafael used your name for some of these loans. Napakagaling. May bahid ng sarkasmo sa huli niyang sinabi. Pero ang unang hakbang natin ay hindi tungkol sa pera. Pagpapatuloy niya at ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ang unang hakbang natin ay tungkol kay Luna. We will file for sole custody with a request for a temporary protection order immediately. Protection order? Naguguluhan kong tanong. Oh, ipapakita natin sa korte na ang pamamahay ng mga De Leon ay isang mapanganib at unsafe na lugar para sa isang bata. Kailangan natin ng patunay, Isa. Mayroon ba? Ang isip ko ay bumalik sa gabing iyon. Ang marahas na pagtulak, ang pagkatumba ni Luna. Dahan-dahan kong itinaas ang manggas ng damit ng aking anak na katabi ko lang. Isang bilog at nangingitim na pasa ang makikita sa kanyang braso. Napatigil si Malen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng propesyonal na lamig at napalitan ng purong galit ng isang babae, ng isang ina. Iyan lang ang kailangan natin. Makalipas ang 2 araw, isang opisyal mula sa korte ang dumating sa mansyon ng mga De Leon. Dala ang isang subpena. Nagbabasa ng dyaryo si Doña Leticia sa kanyang sala nang iabot sa kanya ang sobre. Binuksan niya ito ng walang interes, ngunit habang binabasa, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ano to? Sigaw niya at ibinato ang papel sa ibabaw ng lamesa. Temporary protection order, sole custody. Nagpapatawa ba ang babaeng yon? Hayaan mo siya, ma, sabi ni Rafael, na halatang hindi nababahala. Gusto lang niya ng pera, let our lawyers handle it. Isang hamak na probinsyana, lalaban sa atin? She has nothing. Nagtawa si Doña Leticia, isang tawang puno ng kumpiyansa at pagmamaliit. Sa bagay, wala siyang pera, wala siyang utak. Ano ang magagawa niya? Bago umalis, hinawakan ni Malen ang kamay ko ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, bulong niya. 2 tayong babae na babasag sa sistema nila. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa opisina ni Rafael, habang patuloy pa rin silang nagtatawanan tungkol sa sabpina, isang tawag ang dumating mula sa kanyang telepono. Ang pangalan ng kanilang bangko. Yes, Mr. Chua, sagot ni Rafael. Mayabang pa rin ang tono. Bigla, nawala ang nangiti sa kanyang labi. Ang kanyang muka ay namutla. What? Anong anonymous inquiry? Wait, can you repeat that name? May ilang sandali ng katahimikan. An inquiry about the business loans under the name of Isabel Monteverde. Nanigas si Rafael sa kanyang kinauupuan. Ang tawa ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan.
Ang pagtatanong ng bangko ay isang maliit na alon lamang, ngunit sapat na ito upang lumikha ng pagkabahala sa loob ng De Leon Construction. Ang proyektong kanilang inaasam-asam, ang pagtatayo ng isang bagong commercial complex sa Alabang, ay hindi na lamang isang oportunidad. Ito na ngayon ay isang pangangangailangan upang patatagin ang kanilang imahe sa mga nagdududang investor. Relax, Rafael. Our connections are solid at Yensa is an old friend. Mayabang na sabi ni Doña Leticia habang inaayos ang kanyang mamahaling bestida. And besides, who are we up against? Prime Builders? Isang baguhang kumpanya. They are no match for the De Leon legacy. Nasa isang 5-star hotel conference room sila, naghihintay na magsimula ang bidding. Si Rafael ay pilit nang ngumingiti sa mga kasosyo, habang si Camille ay nakakapit sa kanyang braso, ang perpektong imahe ng isang power couple. Puno sila ng kumpiyansa, ng arogansya na nagmumula sa paniniwalang ang mundo ay nasa kanilang mga palad. Samantala, sa isang banyo sa kabilang palapag ng hotel, tinitingnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay pamilyar, ngunit may bago sa kanya. Ang luma at kupasing duster ay napalitan ng isang kulay garing na silk blouse at isang itim na blazer na tila hinulma sa aking katawan. Ang buhok ko, na dati laging nakapusod lang, ay nakaayos ngayon sa isang eleganteng alon. Ang tanging pamilyar ay ang isang pares ng simpleng hikaw na perlas, ang huling alaala mula sa aking ama. Handa ka na? Tanong ni Malen mula sa aking likuran. Ang kanyang boses ay isang matatag na angkla. Huminga ako ng malalim. Kinakabahan ako. Good, sagot niya. It means you're alive. Tandaan mo, Isa, hindi ikaw ang Isabel na pumasok dyan. Ikaw ang financial consultant ng Prime Builders. You are not a victim, you are a weapon. Tumango ako at sa huling pagkakataon, tinitigan ko ang aking mga mata sa salamin. Ang dating maamo at mapagkumbabang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig. Oras na. Ang pinto ng boardroom ay bumukas. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa CEO ng Prime Builders, isang kagalang-galang na negosyante. Ngunit ang mga mata ni Rafael ay hindi sa kanya napako. Napako ang mga ito sa babaeng sumunod sa kanya. Isang babaeng pamilyar ang tindig, pamilyar ang hubog ng mukha, ngunit may dalang aura na hinding-hindi niya pa nakita dati. Ang bawat tapak ng kanyang takong ay may tiyak na tunog sa makintab na sahig, isang tunog na tila umaalingaw-ngaw sa biglang nanahimik na silid. Ang kanyang paglakad ay may kumpiyansa. Ang kanyang ulo ay taas noo. Rafael, di ba hindi matapos ni Camille ang sasabihin, namutla si Doña Leticia na parang nakakita ng multo. Ang CEO ng Prime Builders ay nagsimulang magpakilala ng kanyang team. Ang aming legal counsel, ang aming head engineer. At sa huli, iginiya niya ang kanyang kamay patungo sa akin. At ang aming alas, ang magaling na financial strategist na nasa likod ng aming proposal, Miss Isabel Monteverde. Ang pangalang Monteverde, ang pangalan ko bago ako naging De Leon, ay tila isang malakas na sampal sa mukha nilang tatlo. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Rafael, ang di makapaniwalang galit sa mukha ni Doña Leticia, at ang inggit na gumuhit sa mukha ni Camille. Umupo ako sa kabilang dulo ng lamesa, direktang katapat nila. Hindi ko sila tiningnan. Ang aking atensyon ay nasa mga dokumento sa aking harapan, ngunit ramdam na ramdam ko ang kanilang mga titig na nagtatanong, nagbabanta, at sa kauna-unahang pagkakataon, natatakot. Nang magsimula ang presentasyon ng De Leon Construction, tahimik lang akong nakikinig. Ngunit nang ilatag nila ang kanilang financial projections, itinaas ko ang aking kamay. Excuse me, Mr. De Leon, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at professional. May I ask about line item 7.3 of your projected cash flow? It seems overly optimistic.
considering the current instability in the supply chain which you, of all people, should be very aware of. Isang simpleng tanong, pero alam kong isa itong bala na tumama sa kanilang kahinaan. Isang kahinaan na ako lang ang nakakaalam dahil ako ang gumawa ng kanilang mga libro sa loob ng maraming taon. Natigilan si Rafael. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Ang kanilang inihandang script ay biglang nagusot. Ang presentasyon ay natapos ng hindi kasing kinang ng kanilang inaasahan. Nang tumayo na ang lahat para sa isang coffee break, ang pamilya De Leon ay nanatiling nakaupo. Tila hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa kanila. Habang papalapit ako, ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng galit. Bago pa ako makalampas, maras na hinawakan ni Doña Leticia ang aking braso. Anong kalokohan ito, Isabel? Nanggigigil niyang bulong. Hindi ako nagpakita ng anumang emosyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa kanyang kamay na nakahawak sa akin. At pagkatapos ay tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay halos isang pabulong, ngunit puno ng yelo. Ginang De Leon, mahinahon kong sabi. Natutunan ko lang po ang leksyon na kayo mismo ang nagturo sa akin. Sa mundo ng negosyo, walang pamilya-pamilya. Pera lang po ang mahalaga. Marahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Iniwan silang tatlo na natigilan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon lang nila naramdaman mula sa akin. Takot. Ang pagkatalo sa bidding ng Alabang Project ay isang malaking sampal sa pamilya De Leon. Ngunit para sa kanila, iyon ay isang dagok lamang sa kanilang ego, isang gasgas sa kanilang reputasyon. Hindi pa nila alam na iyon ay simula pa lamang ng isang bagyong paparating. Isang bagyong ako mismo ang nagtimpla. Sa aming munting tahanan sa Batangas, ang sala na dati puno ng alikabok ay naging aming war room. Ang lumang lamesang kainan ni Itay ay puno na ngayon ng mga dokumento, mga bank statement at mga legal na papeles. Si Malen ay nagpabalik-balik mula Maynila, dala ang mga balita at mga susunod na hakbang. Handa na ang lahat, Isa, sabi niya isang gabi. Ang kanyang muka ay seryoso sa liwanag ng aming maliit na ilaw. Ito na ang unang tunay na pagsabog. Kapag pinindot natin ang buton na ito, wala nang atrasan. Tumango ako. Ang puso ko'y kumakabog, ngunit ang aking isip ay buo na. Gawin na natin. Kinabukasan, isang formal na letter of demand mula sa opisina ni attorney. Malen Reyes ang dumating sa desk ni Rafael De Leon. Hindi ito isang simpleng sulat. Ito ay isang detalyadong dokumento. Kalakip ang mga kopya ng 6 na magkakaibang loan agreement mula sa iba't ibang bangko. Ang lahat ng loan na yon ay may isang pagkakatulad. Ang pirma ng pangunahing nangutang ay Isabel M. De Leon. Ano to? Sigaw ni Rafael. Habang binabasa ang sulat, ang kanyang mukha ay namumutla. She's accusing me of forgery, of using her name without consent. Nakakabaliw na siya. Pabayaan mo siya, sagot ni Doña Leticia. Kahit na sa kanyang boses ay meron ng bahid ng pag-aalala. Isang desperadang galaw mula sa isang desperadang babae. Our lawyers can crush this. Ngunit hindi ito isang simpleng akusasyon lamang. Kasama sa sulat ay isang babala. Kung hindi aayusin ng De Leon Construction ang mga pautang na ito, sa loob ng 15 araw, isang formal na kasong kriminal para sa falsification of public documents at estafa ang isasampalaban kay Rafael De Leon at isang kopya ng lahat ng ebidensya ang ipapadala sa Anti-Money Laundering Council. Iyon ang bombang hindi nila inaasahan. Ang banta ng isang criminal case ay sapat na para magpanik ang kanilang mga bangko. Sa loob lamang ng 24 na oras, isang tawag ang natanggap ni Rafael. Ang kanilang pangunahing credit line, ang buhay at dugo ng kanilang operasyon, ay pansamantalang sinuspinde habang nag-iimbestiga
ang bangko. Ang epekto ay mabilis at brutal. Ang mga tseke para sa mga supplier ay tumalbog. Ang sahod para sa mga empleyado ay naantala. Ang pundasyon ng kanilang imperyo ay biglang nayanig. Sa loob ng mansyon, ang dating payapang hangin ay napalitan ng sigawan at pagtuturuan. Kasalanan mo ito, Rafael. Masyado mong minaliit ang babaeng yon. Sigaw ni Doña Leticia. Ako? Ma? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin to. Ganting sigaw ni Rafael. Habang nagkakagulo sila, si Camille ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pinapanood silang mag-ina na parang mga aso't pusa. Ang kanyang magandang muka ay isang blangkong maskara. Ngunit sa likod nito, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Kung nagawa ni Rafael na gamitin ang pangalan ng sarili niyang asawa, ano ang hindi niya kayang gawin sa kanya na isang hamak na kabit lamang? Kinagabihan, habang tulog si Rafael, dahan-dahang kinuha ni Camille ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at nagsimulang maghanap. Mga contact, mga email, mga bank account. Hindi na siya naghahanap ng katibayan ng pagmamahal. Ang hinahanap niya ay isang insurance policy. Isang bagay na magliligtas sa kanyang sarili kapag ang barkong ito ay tuluyan ng lumubog. At doon, sa isang folder na may pangalang Private Investments, nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyon ni Rafael. Isang pangalan na hindi niya kilala, ngunit tila napakahalaga. Ang pangalang iyon ang naging susi sa kanyang sariling plano. Ang halik ni Judas ay hindi laging nagmumula sa isang kaaway. Minsan, ito ay nagmumula sa taong katabi mo sa kama, naghihintay ng tamang oras para isaksak ang punyal sa iyong likod. Sa gitna ng kaguluhan sa De Leon Construction, may isang lihim na nagpapanatili ng nangiti sa mga labi ni Doña Leticia. Isang sikretong investment, ang kanyang safety net, isang proyektong pang-condominium sa Tagaytay na ipinresinta sa kanya ni Camille na nangangako ng dobleng kita sa loob lamang ng 1 taon. Ito ang ating personal na taguan, Camille. Bulong ni Doña Leticia isang hapon habang nagkakape sila sa hardin, malayo sa mga problemang gumugulo sa isip ni Rafael. Malayo sa gulo ng kumpanya. Kapag pumasok na ang kita nito, tayo naman ang magbabakasyon sa Europa. Ngumiti si Camille, isang ngiting kasing tamis ng pulot ngunit may nakatagong lason. Of course, tita. I only want the best for us. Dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan, ang kanyang sariling pagtakas mula sa gumuguhong mundo ng mga De Leon. Isang malaking halaga ng kanyang naipon at mas malaking halaga mula kay Doña Leticia ang nakabaon sa proyektong yon. Yun ang tingin nila dito. Samantala, daan-daang kilometro ang layo. Sa maliit naming bahay sa Batangas, kausap ko sa telepono ang aking broker. Sa sahig, si Luna ay tahimik na gumuguhit ng isang masayang bahay na may hardin at araw na nakangiti. Ang kanyang mundo ay payapa at gagawin ko ang lahat para manatili itong ganoon. Miss Monteverde, the project's initial funding phase is closing. It's performing even better than projected. Are you sure about your decision? Tanong ng boses sa kabilang linya. Tumingin ako sa guhit ng aking anak. Ang aking sagot ay kalmado, walang emosyon, at pinal. Yes, liquidate the entire position immediately. Ang Monteverde Holdings, ang pangalang ginamit ko para sa aking trust fund, ay ang misteryosong pangunahing mamumuhunan na nagbigay buhay sa proyekto sa Tagaytay. At sa isang utos ko lang, ang buhay na yon ay aking babawiin. Kinabukasan, ang telepono ni Camille ay tumunog ng walang tigil. Isang galit at nagpapanik na developer ang nasa kabilang linya. The project is dead, Mrs. Soriano. Patay na. The primary investor pulled out everything. Lahat. We have no capital. We're bankrupt. Nabitiwan ni Camille ang kanyang tasa ng kape. Ang mamahaling porselana ay nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkadurog nito
ay tila isang hiyaw sa katahimikan ng mansyon. Nanginginig ang mga kamay. Pinuntahan niya si Doña Leticia sa silid nito. Ang matanda ay nagsusukat ng isang bagong alahas sa harap ng salamin, masaya at walang kamalay-malay. Titita, nauutal na simula ni Camille. Ano iyon? Tingnan mo, bagay ba sa akin itong emeralds? Tita, ang investment natin sa Tagaytay. Hindi niya matuloy ang sasabihin na wala ang nangiti ni Doña Leticia. Humarap siya kay Camille. Anong meron sa investment natin? Wala na po. The project collapsed. All our money. It's gone. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Camille. Ano? Niloko mo ako. Umaling-ungaw ang sigaw ni Doña Leticia sa buong kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang pera ko. Manloloko ka. Hindi ko kasalanan. Tita, I also lost my money. Hindi ko alam na mangyayari ito. Umiiyak na sagot ni Camille habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Huwag mo akong matawag-tawag na tita. Itinulak siya ni Doña Leticia ng malakas. You are nothing but a gold-digging whore. Siguro kasabwat ka ng developer na yon para nakawan ako. Lumayas ka sa harapan ko bago pa kita makaladkad palabas. Sa pagtulak na yon, natumba si Camille sa sahig. Ang lahat ng paggalang, ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang alyansang binuo nila sa pundasyon ng kasakiman ay gumuho kasama ng kanilang pera. Dahan-dahang tumayo si Camille. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas delikado. Isang malamig at mapanuring kalkulasyon. Ang kanyang isip ay bumalik sa telepono ni Rafael, sa folder na may pangalang Private Investments. Sa isang pangalan na paulit-ulit na lumabas doon, ang ginto ay naging bato at ang kanilang pagkakaibigan ay naging lason. Mayroon siyang bagong alas at sa pagkakataong ito, hindi niya ito gagamitin para sa kanila, kundi para sa sarili niya lamang. Ang pagbagsak ng kanilang personal na investment ay isang lihim na pilit ikinukubli ni na Doña Leticia at Camille sa loob ng mansyon. Ngunit ang sunog na sinimulan ko ay hindi titigil doon. Ang susunod kong hakbang ay ang pag-apoy sa pundasyon ng kanilang pagkatao, ang kanilang pangalan at reputasyon. Hindi sapat na mawalan sila ng pera, Malen. Sabi ko isang hapon habang pinapanood si Luna na naglalaro sa dalampasigan. Kailangan nilang maramdaman ang kahihiyan. Kailangan nilang maranasan kung paano itakwil ng mundong kanilang ginagalawan. Ngumiti si Malen. I know exactly what to do. Hindi ito isang bayarang anunsyo sa dyaryo o isang maingay na interview sa telebisyon. Iyon ay masyadong halata. Ang ginawa ni Malen ay mas tuso, mas epektibo. Nag-leak siya ng impormasyon, hindi sa isang malaking media outlet, kundi sa isang maliit. Ngunit napaka-impluensyal na social blog na pinapatakbo ng isang kilalang marites sa alta sosyedad. Ang blog ay hindi nagbabanggit ng pangalan, ngunit ang mga detalye ay napakalinaw na walang sino man sa kanilang bilog ang hindi makakahula. Blind item. Anong kilalang pamilya sa larangan ng construction na may apelyidong parang hari ng mga leon? Ang walang awang pinalayas ang kanilang mabait at matalinong manugang kasama ang kanilang nag-iisang apo matapos itong pagsilbihan ng 10 taon? Ang dahilan, isang mas bata at mas classy daw na babae na mahilig sa mga alahas. Karma is a bitch. Ika nga, dahil ang kumpanya daw nila ngayon ay malapit ng bumagsak. Any guess who? #Family values not for sale. Ang post ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, ang comment section ay puno ng mga hula at lahat ay tumuturo sa iisang direksyon, ang mga De Leon. Ang unang senyales ng sakuna
ay dumating sa anyo ng isang tawag. Si Doña Elvira, ang pinakamatalik na amiga ni Doña Leticia at ang reyna ng kanilang social circle, ay tumawag upang kansilahin ang kanilang lingguhang mahjong session. Ang dahilan? Bigla ang sakit ng ulo. Ngunit alam ni Doña Leticia ang totoo. Ang susunod ay mas masakit. Ang taunang charity ball na pinamumunuan ni Doña Leticia sa loob ng 5 taon ay biglang nagpadala ng sulat. Isang magalang ngunit malamig na sulat na nagsasabing ang board ay nagpasya na humanap ng bagong mukha para sa kanilang organisasyon. Para siyang pinatalsik sa sarili niyang kaharian. Ang bawat pag-iwas ng tingin, ang bawat pinigil na bulungan sa kanilang likuran sa country club, ang bawat hindi sinasagot na tawag, lahat ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Doña Leticia. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang paggalang ay naging awa, at ang awa ay naging pagkutya para sa isang babaeng nabubuhay para sa kanyang reputasyon. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang iskandalo ay umabot din sa opisina. Ang mga business partners na dati tumatawag kay Rafael para magyaya ng golf ay biglang naging abala. Ang mga imbitasyon sa mga importanteng pagtitipon ay biglang huminto. Ang pangalang De Leon, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Isang gabi, umuwi si Rafael na lasing, naabutan niya si Doña Leticia na nakaupo sa dilim, mag-isa, nakatingin sa kawalan. "This is all your fault!" sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng alak at hinanakit. "Kung hindi mo sana siya pinalayas, kung hindi ka sana naging gahaman, ako pa ngayon ang may kasalanan." Tumayo si Doña Leticia, ang kanyang muka ay isang maskara ng galit. "Ikaw ang nagdala ng ahas sa pamamahay na ito. Ikaw ang naging mahina. Tinapakan mo ang pangalan ng pamilya dahil sa isang babae." Narinig ni Camille ang sigawan mula sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga damit sa isang maleta. Ang barko ay hindi na lamang lumulubog. Ito ay nasusunog na. At wala siyang balak na manatili at maging abo kasama nila. Sa dalampasigan ng Batangas, habang papalubog ang araw, binasa ko ang mga mensahe mula kay Malen. Ang bawat update ay isang patunay na ang aking plano ay gumagana. Walang dugo. Walang sigawan mula sa akin. Isang tahimik na pagganti lamang na isinasagawa sa pamamagitan ng mga bulungan at mga titig ng lipunan. Hinawakan ko ang kamay ni Luna. "Mommy, why are you smiling?" tanong niya. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. "Kasi anak, the sun is setting on their kingdom." Ang araw ay lumubog sa kanilang kaharian. At sa paglubog nito, isang bagong umaga ang naghihintay para sa amin. Ang opisina ni Rafael de Leon, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay nabalot na ngayon sa isang mabigat na katahimikan. Ang telepono ay hindi na tumutunog para sa mga bagong kontrata, kundi para sa mga naniningil na supplier. Ang mga folder ng proyekto sa kanyang lamesa ay napalitan ng mga notice of disconnection at demand letters. Ang amoy ng mamahaling leather at air freshener ay napalitan ng amoy ng kabiguan. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para lamang manatiling nakalutang. At sa paglubog ng kanilang barko, ang mga daga ay nagsimula ng magtatalunan. Isang hapon, pumasok si Doña Leticia sa opisina ni Rafael. Hindi na siya ang elegante at kontroladong matriarch. Ang kanyang mukha ay puno ng laso ng pagsisisi at galit. "Tingnan mo ang nangyari," sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang iwinawas-iwas ang isang pulang sulat mula sa bangko. "Foreclosure! Babawiin na ng bangko ang mansyon. Ito na ba ang De Leon legacy na ipinagmamalaki mo? Ang maging pulubi sa daan?" Napahilamos si Rafael sa kanyang mukha.
pagod na siya. Ma, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Makakaya mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Leticia. Ang tanging kaya mong gawin ay sirain ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Tingnan mo ang sarili mo. Isang basahan. Sinira mo ang pangalan natin para sa isang babaeng manggagamit at hinayaan mong sirain tayo ng isang babaeng minsan mong tinapakan. Ako? O ikaw, ma? Tumayo si Rafael. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ikaw ang may gusto kay Camille. Ikaw ang nagpumilit na itapon si Isabel na parang basura. Kung nakinig lang sana ako sa sarili ko. At ano? Mananatili ka sa isang baog na walang ambisyon? Ang baog na yon ang nagligtas sa kumpanyang ito, 10 taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, isinigaw ni Rafael ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Habang ikaw ay nagsusugal at nagpapasarap, si Isabel ang kasama kong nagpupuyat para ayusin ang mga gulo mo. Siya ang nagligtas sa atin at tinapon natin siya. Natigilan si Doña Leticia. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Camille. Nakabihis na tila aalis, dala ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Rafi? Sabi niya sa isang malamig na tono. I need to talk to you about my commission from the Alabang deal that never happened and some funds. Ang kanyang mga salita ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at frustrasyon ni Rafael sa kanyang ina, sa kanyang negosyo, kay Isabel, sa kanyang sarili, ay nabaling sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng naging dahilan ng lahat, ngunit ngayon ay tila walang pakialam sa kanilang paghihirap. Pera? Bulong ni Rafael, hindi makapaniwala. Sa gitna ng lahat ng ito, pera pa rin ang nasa isip mo? Of course. Walang pakialam na sagot ni Camille. I need to survive. Iyon na ang huling salita. Ang kanyang palad ay lumipad at dumapo ng malakas sa pisngi ni Camille. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Mas malakas pa sa lahat ng sigawan na nangyari. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Camille ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Tinitigan niya si Rafael at sa kanyang mga mata, walang luha, walang takot. Ang naroon lang ay isang nagyeyelong desisyon. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto, iniwan ang mag-inang De Leon na natigilan sa kanilang kinatatayuan. Pagpasok niya sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magmamakaawa. Oras na para iligtas ang kanyang sarili. At alam niya kung paano. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero na matagal na niyang kinabisado mula sa telepono ni Rafael. Hello, is this Attorney Malen Reyes? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na at puno ng isang bagong determinasyon. My name is Camille Soriano. I have something you might be interested in. Ang tawag ni Camille ay isang sorpresang hindi inaasahan ni Malen. Sa mundo ng batas, natutunan niyang huwag magtiwala sa mga biglaang pagbabago ng puso, lalo na kung galing ito sa isang taong dehado na. Anong gusto mo, Miss? Soriano? Tanong ni Malen. Ang kanyang boses ay profesional at walang bahid ng anumang emosyon. Immunity, proteksyon, at isang malinis na pag-alis sa gulo na ito. Mabilis na sagot ni Camille mula sa kabilang linya. Kapalit nito, ibibigay ko sa inyo ang lahat. Mga pangalan, mga petsa, mga bank account number, ang mga sikretong itinatago ni Rafael na kahit si Isabel ay hindi alam. Nag-isip si Malen. Ito na ang huling pako na magbabaon sa ataul ng mga De Leon. Isang alok na napakaganda para tanggihan. Meet me at my office tomorrow morning. Come alone.
Ang opisina ni Malen ay maliit, ngunit elegante. Isang testamento sa kanyang tagumpay. Pagpasok ni Camille, ang kanyang mga mata ay agad na gumala. Sinusuri ang bawat sulok. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang halatang kaba. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa teritoryo ng kalaban. "Maupo ka," sabi ni Malen. Hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Camille. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na USB flash drive. "Nandito lahat," sabi niya. "Ang mga private investments ni Rafael, mga offshore accounts, mga properties na hindi nakadeklara. Ginamit niya ang ilan sa mga pera mula sa mga loan na nakapangalan kay Isabel para pondohan ang mga ito." "At bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Malen. Ang kanyang tingin ay matalas. Sinusubok ang motibo ni Camille. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Camille. "Dahil sa sampal na yon, isang sampal lang ang nagpagising sa akin. Sa mundo nila, lahat kami ay disposable. Si Isabel, ako. Ang pinagkaiba lang, hindi ako papayag na itapon na parang basura. Kung lulubog ang barko, sisiguraduhin kong kasama kong lulubog ang kapitan." Kinuha ni Malen ang flash drive. "I will review this. Kung ang laman nito ay kasing halaga ng sinasabi mo, I'll see what I can do. But I promise nothing, Miss Soriano." Sa huli, ang korte pa rin ang magpapasya. Di umalis si Camille sa opisina na may magkahalong pakiramdam ng ginhawa at takot. Ginamit na niya ang kanyang huling baraha. Ngayon, ang tadhana niya ay nasa kamay na ng babaeng minsan niyang tinuring na kaagaw. Nang gabing iyon, tinawagan ni Malen si Isabel. "Nasa atin na ang lahat, Isa," sabi ni Malen, at sa kanyang boses mayroon ng tono ng tagumpay. "Higit pa sa ating inaasahan, this is no longer just about financial fraud. This is economic sabotage. Pwede siyang makulong ng matagal." Natahimik ako sa kabilang linya. Ang salitang makulong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pagtataksil, si Rafael pa rin ang ama ng aking anak. "Isa, are you there?" "Oh, Malen, nandito ako." Mahina kong sagot. "Gawin mo ang dapat gawin. Para kay Luna. Para sa lahat ng babaeng inabuso nila." Ang huling baraha ay nailatag na sa mesa. Ang laro ay malapit nang matapos. Ngunit sa pagtatapos nito, may isang tanong na nanatili sa aking isipan. Kapag ang lahat ng ito ay tapos na, kapag ang hustisya ay naibigay na, ano ang susunod para sa amin? Ano ang naghihintay sa dulo ng daan na ito na puno ng paghihiganti? Ang loob ng hukuman ay malamig at tahimik. Ang matataas na pader na gawa sa kahoy at ang solemne na katahimikan ay tila sumisipsip sa lahat ng kulay at init mula sa silid. Ito ang entablado ng huling yugto. Ito ang araw ng paghuhukom. Sa isang panig, naroon ako, katabi si Malen. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, ang kulay ng kapayapaan at ng bagong simula. Kalmado ang aking puso. Ang lahat ng luha ay naubos na. Ang lahat ng takot ay napalitan na ng paninindigan. Sa kabilang panig, naroon ang mga anino ng pamilya De Leon. Si Rafael ay tila tumanda ng 10 taon, payat, maputla, at ang kanyang mga mata ay laging nakayuko sa sahig, tila hindi kayang harapin ang liwanag. Si Doña Leticia sa kabila ng kanyang mamahaling damit ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay tila nabalian ng buto, ngunit pilit pa ring ipinapakita ang isang arogansyang matagal ng hungkag. Ang paglilitis ay nagsimula. Si Malen ay tumayo. Hindi na may galit ng isang kaibigan, kundi may talas ng isang general. Dahan-dahan, sa isang boses na malinaw at walang pag-aalinlangan, inilatag niya ang lahat. Bawat dokumento, bawat peking pirma, bawat bank statement, bawat offshore account na ibinigay ni Camille, lahat ay iniharap.
na parang mga blok na bumubuo sa isang hindi matitinag na pader ng katotohanan. Hindi siya nagsalita tungkol sa sakit, sa pagtataksil, o sa mga nasirang pangarap. Nagsalita siya tungkol sa mga numero, sa mga batas na nilabag, sa isang sistematikong pagnanakaw na isinagawa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang presentasyon ay hindi isang emosyonal na akusasyon. Ito ay isang malamig at metodologikal na pag-dissect sa isang kriminal na operasyon. At pagkatapos, tinawag ako sa witness stand. Ang bawat hakbang ko patungo roon ay mabigat. Habang ako'y naglalakad, dumaan ako sa harapan ni Rafael. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, nagtama ang aming mga mata. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagyo ng pagsisisi, takot, at isang katanungang hindi niya masabi. Bakit? Inilagay ko ang aking kamay sa biblia at nanumpa. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Hindi ako naglabas ng anumang hinanakit. Sumagot lang ako sa mga tanong ni Malen ng may dignidad at katotohanan. Ginang Monteverde, sa loob ng 10 taon, kayo po ba ang nag-aasikaso ng accounting books ng De Leon Construction? Opo. Tumatanggap po ba kayo ng sahod para sa inyong serbisyo? Hindi po. Saan po napupunta ang dapat sana ay sahod ninyo? Sabi po ni Rafael, ini-invest niya para sa kinabukasan namin, para sa pag-aaral ni Luna. Ang bawat opo at hindi po ay isang malumanay na sampal. Mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan akong sirain ng abogado ng depensa. Hindi ba't totoo, Mrs. De Leon, Monteverde na pala, na ginagawa mo ito dahil sa galit? Dahil sa selos? Dahil ipinagpalit ka ng iyong asawa sa isang mas bata? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay hindi nanginig. Hindi po ako naparito para sa pera na ninakaw nila. Ang pera ay maibabalik. Mahinahon kong sabi. Ang aking tingin ay dumaan sa kanya at tumama kay Rafael. Naparito po ako para sa 10 taon ng aking buhay na itinapon nila na parang basura. Naparito po ako para bawiin ang aking pangalan. At higit sa lahat, naparito po ako para turuan ang aking anak, si Luna, na kahit kailan, walang sino man ang may karapatang ituring ka na parang wala kang halaga. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Pagkatapos noon, ang lahat ay tila mabilis na nangyari. Ang hatol ay ibinaba, guilty, sa lahat ng kaso. Mahabang taon ng pagkakakulong para kay Rafael De Leon. Isang malakas na pukpok ng martilyo ang bumasag sa katahimikan. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Rafael. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lahat ng lakas at siya'y napahagulgol na parang isang bata. Si Doña Leticia ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagapi. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kahihiyan, ang hiya, ay ang huling pumuksa sa kanya. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na paghinga, isang pagpapakawala sa bigat na matagal kong pinasan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata, hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pagtatapos. Tumayo ako at naglakad palabas ng hukuman. Iniwan sa aking likuran ang mga guho ng isang pamilyang sinira ng sarili nilang kasakiman. Paglabas ko ng pinto, ang mainit na sikat ng araw ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Tapos na. Sa wakas, malaya na ako. Ang balita ng pagbagsak ng mga De Leon ay mabilis na kumalat. Ngunit para sa akin, ang balitang iyon ay hindi na mahalaga. Ang giyera ay tapos na at oras na para bumalik sa tunay na laban, ang pagbuo muli ng aming buhay. Ang pera mula sa trust fund ng aking ama, kasama ang mga ari-ariang nabawi mula sa korte, ay higit pa sa sapat. Ngunit natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera.
Ito ay nasusukat sa kapayapaan ng isip at sa kakayahang makatulog ng mahimbing sa gabi. Ang unang ginawa ko ay ang pag-aayos sa aming lumang bahay sa Batangas. Ang dating madilim at maalikabok na lugar ay unti-unting nabuhay. Nagpapasok kami ng mga bagong bintana. Para pumasok ang liwanag, pininturahan namin ang mga pader ng puti. Sa bakuran, nagtanim kami ni Luna ng mga bulaklak, sampagita, rosal, at gumamela. Ang bawat sulok ay napuno ng tawanan at ng amoy ng bagong pintura at sariwang lupa. Ito na ang aming tahanan. Isang tahanang binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagmamahal at pag-asa. Isang araw, habang kami ay nagdidilig ng halaman, isang kotse ang huminto sa tapat ng aming gate. Mula rito ay bumaba si Malen, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. May dala siyang isang folder. "Ito na, Isa," sabi niya. "Ang huling kabanata. Ang kaso mo laban kay Doña Leticia. Panalo na tayo. Hinihintay na lang ang pirma mo para ma-execute ang utos ng korte. Ang mansyon, ang mga alahas, lahat ay mapupunta sa iyo bilang kabayaran." Tinitigan ko ang mga dokumento. Ang mansyon, ang lugar kung saan ako minaliit, inalipusta at itinaboy. Ang mga alahas na ipinagmayabang niya habang ako'y nagbibilang ng barya. Ang lahat ng yon ay abot kamay ko na. Ang perpektong paghihiganti. Ngunit habang tinititigan ko ang mga papel, ang nakita ko ay hindi tagumpay, kundi isang kadena. Isang kadena na patuloy na mag-uugnay sa akin sa kanila. Sa mapait na nakaraan, dahan-dahan, kinuha ko ang panulat. Ngunit hindi ko pinirmahan ang dokumento. Sa halip, sa isang blangkong papel, nagsulat ako ng isang maikling liham. Isinilid ko ito sa isang sobre at ibinigay kay Malen. "Ano ito?" Nagtatakang tanong din niya. "Pakibigay na lang sa kanya," sagot ko. "At sabihin mo sa korte, binibitawan ko na ang lahat ng habol ko sa kanya." Hindi makapaniwala si Malen. "Pero Isa, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo?" Ngumiti ako. Isang ngiting malaya at payapa. "Kaya nga, Malen, dahil pagod na akong maging katulad niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para sa akin ito. Para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya." Hindi ko na nalaman kung ano ang nangyari sa mansyon. Narinig ko na lang na naibenta rin ito ng bangko. Si Doña Leticia ay tumira na raw sa isang maliit na apartment, mag-isa. Ang paghihiganti na hindi ko pinili ay ibinigay pa rin ng tadhana. Sa halip na gamitin ang pera para sa luho, ginamit ko ito para itayo ang isang pundasyon. Tinawag ko itong Phoenix Center, isang lugar para sa mga babaeng tulad ko, mga iniwan, mga inabuso, mga nawalan ng lahat, ngunit hindi nawalan ng pag-asang bumangon muli. Nag-aalok kami ng libreng legal na tulong, financial literacy training, at psychological counseling. Sa araw ng inaugurasyon, habang nakatayo ako sa harap ng maliit na gusali, napapaligiran ng mga babaeng may mga kwento ng sakit, ngunit may ningning ng pag-asa sa kanilang mga mata, doon ko natagpuan ang tunay na kahulugan ng aking tagumpay. Ang aking pagbangon ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa kanila. Ang aking kwento ay naging kanilang kwento. At sa pagtulong sa kanila, na paghilumin ng kanilang mga sugat, ang sarili kong mga pilat ay unti-unti ring naghilom. Ang phoenix ay hindi lamang bumangon mula sa abo. Ito ay natutong lumipad, hindi para magyabang, kundi para maging kanlungan para sa iba pang mga nasugatang ibon. Ilang taon na ang lumipas. Ang hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng alat at ng mga bulaklak mula sa aming hardin. Nakaupo ako sa aming veranda, hawak ang isang tasang mainit na kape. Pinapanood ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang bawat alon na bumabalik sa karagatan ay tila isang paalala ng lahat ng sakit na aking binitawan.
Si Luna, ngayon ay isang magandang dalagita na, ay lumapit at umupo sa tabi ko. Dala ang kanyang sketchpad. Ang kanyang mga guhit ay hindi na tungkol sa malulungkot na bahay. Puno na ito ng mga makukulay na tanawin at mga nakangiting mukha. "Mommy, do you still think of them?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang bahid ng anumang hinanakit. Tumingin ako sa malayo, sa payapang karagatan. Sila, minsan, sa gitna ng gabi, pumapasok pa rin sila sa aking isipan, hindi na bilang mga halimaw, kundi bilang mga multo ng isang nakaraang buhay. Si Rafael ay nasa kulungan pa rin, pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan. Minsan 1 taon, binibigyan ko si Luna ng pagpipilian kung gusto niya itong dalawin. Hindi ko siya pinipigilan. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi pag-alis ng kapangyarihan nito sa'yo. Ang galit ay isang lason na ako lang din ang iinom. Ayokong ipasa ang lason na yon sa aking anak. Si Doña Leticia, ayon sa huli kong balita, ay nabubuhay mag-isa sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang kanyang mga kaibigan ay nawala. Ang kanyang yaman ay naubos. Ang kanyang pinakamalaking parusa ay hindi ang kahirapan, kundi ang pag-iisa at ang pagiging hindi na mahalaga, ang kabaligtaran ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Hindi ko na siya kinamumuhian. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. At si Camille, nagtagumpay siya sa kanyang pagtakas. Narinig kong nasa ibang bansa na siya, namumuhay ng marangya. Ngunit sa mga larawang paminsan-minsan kong nakikita online, may isang bagay na laging kulang sa kanyang mga mata. Kislap. Mayaman siya. Oo. Ngunit mukha siyang nag-iisa. Hindi na masyado, anak. Sagot ko kay Luna. They are part of my story. But they are not the whole story. Kayo, itong bahay, ang Phoenix Center. Ito ang kwento ko ngayon. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis. Payapa. Oo. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Higit pa sa inaasahan ko, ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng gulo. Ito pala ang pagtanggap na sa kabila ng gulo, kaya mong tumayo ng buo. Ang bawat isa ay umani ng naaayon sa kanilang itinanim. Inakbayan ko si Luna habang sabay naming pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang perpektong obra. Ang bawat pagtatapos, gaano man kasakit, ay laging may pangako ng isang bagong umaga. Hindi na ako ang babaeng kanilang itinapon. Ako ang babaeng natutong lumipad mula sa sarili niyang abo. Ako ang babaeng pinili ang sarili. At sa pagpili na yon, natagpuan ko ang lahat.